Kahit po masungit ang panahon sa Baguio City kahapon, hindi naman nagpapigil ang mga bibiyahe para sa Undas. Samantala, apektado po ang bentahan ng mga bulaklak sa syudad dahil sa nagdaang bagyo, kaya may oversupply. Yan ang unang balita live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Ivan, 24 oras ng bentahan ng bulaklak dito sa Malcolm Square sa Baguio City. At sa mga oras nga nito ay nagsisimula na ring dumami yung bilang ng mga namimili ng bulaklak. Apektado ang bentahan ng bulaklak sa Baguio City dahil sa malakas na ulan na dala ng Bagyong Leon. Kahapon, paisa-isa lang ang bumibili ng bulaklak. Karamihan din sa supply ng bulaklak na dapat sa ibabagsak sa Bicol Region at Maynila ay na-stock sa mga bentahan ng bulaklak rito. Ang resulta, sobra-sobra ang supply ng bulaklak sa Baguio City. Oversupplied tayo. Tapos yung mga limbawa, yung mga dadalhin sa province, mga ipapadala limbawa, hindi namin magawa dahil nga nabagyo rin sila. 24 oras ng bentahan ng bulaklak sa Baguio City. Umaasa pa rin ang mga flower producer na marami ang mamimili hanggang ngayong araw. Kahapon, October 31, nag-ikot ang DTI Benguet para i-monitor ang presyo ng mga bulaklak. We are doing this just to make sure na few days before the Undas is reasonable pa rin yung mga pricing ng ating mga bulaklak. Mabibili ng 200 pesos ang isang bungkos ng Malaysian Mums, habang ang Anthurium mabibili sa 250 hanggang 500 pesos ang isang dosena. Ang Radus mabibili sa halagang 200 pesos kada bundle, habang ang Aster ay 75 pesos ang kada bungkos. Wala namang paggalaw sa presyo ng rosas na nasa 30 hanggang 35 pesos per stem. Maghapon na nakaranas ng ulan sa Baguio City kahapon. Kasabay nito ang makapal na hamog na bumalot sa malaking bahagi ng syudad. Ayon sa Office of the Civil Defense Cordillera, epekto ito ng Bagyong Leon. Ngayong patuloy ang pag-ulan na nanatili sa mga evacuation area ang mahigit sa 70 pamilya sa Cordillera Administrative Region. Wala naman pong naitala ang mga major landslide. Although meron yung kaliliit na rockfall sa daan na mabilis namang mai-clear ng ating mga from DPWH. Sa kabila ng masamang panahon, dagsa ang mga pasaherong nag-aabang ng masasakyan sa mga bus terminal sa Baguio City. Kasama ni Aling Pinky ang kanyang nanay at kapatid na umuwi sa Pangasinan. Pahirap pa ng biyahe kahapon dahil sa dami ng mga pasaherong naghahabol na makauwi. Mahirap po talaga pag ganitong tag-ulan. At saka yung maraming uwian ng mga pasahero kasi Undas. Nagsimula na ring dumagsang mga bumibisita sa mga sementeryo sa Baguio City. Nasa halos 400 pulis ang nakadeploy sa 5 sementeryo sa syudad. Si Aling Alice kasama ang 2 anak, maaga na nagpunta sa sementeryo para bisitahin ang yumaong kaanak kahit pamalakas ang buhos ng ulan. Hindi naman kasi dating ganito ang ang panahon nung nakaraan. Talagang bibisita lang po talaga sa anak ko. Bukod sa mga sementeryo, nakabantay rin ng otoridad sa mga tourist attraction sa City of Pines. Sa long weekend, inaasahan ng pagdagsa ng mga turista. Okay naman po siguro kahit lang. Ambon lang, kaya naman po siguro. Ivan, mas maayos ng lagay ng panahon ngayong umaga kumpara noong nakaraang mga araw. Kaya naman umaasa ang mga negosyante na mas maganda ang kanilang kita ngayong araw ng Undas.